Katulad nga ng nakasanayan, kaharap lang namin ang mga kamera at doon nagsalita. Hinihintay ang bawat senyalis ng producer at magsasalita ulit. Lahat ng yan sa pagbabalik ng AJT Balita. Liam announced before the commercial break. Katulad ng aking nakasanayan tuwing break, inabot ko ang travel coffee mug at humigop ng kape. Nag-uusap lang kaming tatlo roon at paminsan-minsay sumasali sa usapan ng iilan sa aming mga katrabaho. Nang maubusan na kami ng mapag-uusapan ay nagsibalik na ang aming mga atensyon sa papel na naglalaman ng script. Sana talaga ay may teleprompter na kami at nang hindi na namin kailangang isaulo pa ang mga ito. Althea, maya-maya pa habang abala ko sa pagbabasa biglang nagsalita si Salvi na nasa gilid ko lamang. Nag-angat kaagad ako ng paningin at tiningnan siya. Nasa hawak niya pa ring cellphone niya ang kanyang atensyon kaya nagsalita ako. Ano yun, Salv? Oh my gosh! Nagulat ako nang bigla nitong takpan ng kanyang bibig gamit ang kanyang libreng kamay habang ang kabila naman ay nakahawak sa kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay nag-angat ito ng paningin sa akin. Bilog na bilog ang mga mata nito na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nadiskubre. May problema ba? I worriedly asked. Mukhang narinig ni Liam ang tanong kong yon, kaya saglit itong napatingin sa aming dalawa. Ngunit maya-maya ay bumalik din sa kanyang hawak na bond paper. What's with the relationship between you and Mr. Valiente? I stiffened upon hearing that surname. What? Why? I asked. Itinapat nito sa akin ang kanyang cellphone, kaya bumulaga sa akin ang litrato niya kasama ang mga anak ko. Hawak niya ang cellphone na ginamit sa litrato, habang malawak na nakangisi, samantalang parehong nakapisay ng mga anak kong nasa gilid niya. Lumipat ang paningin ko sa bagay na katabi nilang tatlo. Literal na nanlaki ang mga mata ko nang makitang isinali nila sa litratong telebisyon namin. Pero muntikan na akong mapamura ng mamukaan ko ang taong nasa TV. That was exactly a while ago. Suot ko sa litrato na yun ang damit ko ngayon habang nagsasalita. He posted it 5 minutes ago. Kaya panigurado nang nasa bahay pa rin namin siya. What's your relationship with him ba? Is he your boyfriend? No, of course not. He isn't. Shit lang. Why is he doing that? Para ipahiya ako? Then what's with this caption? She then pointed to the bottom of the picture. I almost flinched when she talked again. Masyado yata akong natulala sa nakita ko. With mommy. Bullshit! He really is trying my patience. Sasabog na yata ako sa sobrang kahihiyan at galit na nararamdaman. Ano na lang ang sasabihin ko? He was just a friend of mine. Palusot ko na lamang. Oh, nakakainggit naman. Pero in fairness bagay kayong dalawa, Althea. Napagkamalan ko tuloy kayong mag-asawa. Kahawig ni baby Pelly mo si Mr. Valiente. Ay Gov, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Magagalit ba ako dahil sa sinabi niya? Buisit, gusto kong mag-walk out dito at sugurin ng lalaking yon. 1 minute left, prepare yourselves. Nag-iwas ka agad ng tingin si Salvi sa akin nang marinig namin ang anunsyo ng producer. Pasimple ako nagpakawala ng isang malalim na hininga. My goodness, that was close. Thanks to Paloma for saving me. Nagpatuloy na ulit ang programa. Mabuti na lamang at nakalimutan na yun ni Salvi at hindi na niya ulit binuksan ang usapang yon. We finished the broadcast at 10 o'clock a.m. Pero nang papatapos na kami, biglang ipinasingit ni Paloma ang tungkol sa pagkamatay ng isang sikat na vlogger na kanina lang inanunsyo ng kanyang official Facebook page. Sobrang nakakagulat lang nang mabalitaan ko yon. Parang kahapon lang ay nanonood ako ng vlogs niya, tapos ay tumatawa pa ako sa mga memes na pinopost niya sa kanyang Facebook page. Tapos ngayon ay biglang wala na siya. Sobrang biglaan ang pangyayari. Hindi ko maiwasang malungkot sa balitang yon. Kaya ganun na rin siguro ang pagkautal ko nang i-anunsyo ko yon sa publiko. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap namin doon ay umalis na ako at bumalik sa opisina. I continued my work and made sure that everything is done before I leave. 12:30 na nang mapagdesisyonan ko nang umuwi. I actually planned not to tell James and will just take a taxi. Pero sa kamalas-malasan ay nagkasalubong pa kami sa daan. Doon ko lang nalaman papunta rin pala siya sa opisina upang sunduin ako. Sabi niya ay saktong bakante niya ngayon dahil lunchtime. Wala na rin akong nagawa at hinayaan na lamang siya. This year is full of tragedy. Daming kinukuhang mga buhay. I heard him talk while driving. Madami namang nabubuong mga buhay. I chuckled. He giggled. Sa bagay,
Ano nga pala yung update ngayong taon? More than 2,200 ng kaso ng unplanned pregnancy sa loob ng 7 buwan ngayong taon. Ano pa kaya yung planado na? His mouth formed into an O shape, trying his very best not to scream inside the car. That's too many. Probably most of them are below 18 years old. He guessed, and so I nodded my head. Yes, you're right. 80% of them are 18 years old and below. I confirmed. Hayok na mga bata eh. And they're just curious about that thing. Baka isa na rin sa dahilan ay ang kakulangan sa edukasyon. May symposium naman, di ba? Hindi lang naman sa paaralan kundi pati na rin sa bawat barangay. I shrugged. Ang tanong, nakikinig ba sila? Natawa na lamang ito sa sinabi ko. Pinoy nga naman. Totoo naman talaga. Most of the minors nowadays doesn't care about this kind of issue. Tuwing may symposium ngang nagaganap sa paaralan ay basta lang silang uupo. Hindi man lang iniintindi ang mga pinagsasabi ng tagapagsalita. Ngayon paano sila matututo kung ganoon? Ipinarada ni James ang sakay naming kotse sa harap mismo ng kondominium. Kaya bumaba na ako at nagpaalam na sa kanya. Tahimik akong naglalakad patungo sa unit ko. Habang abala sa pagkuha ng susi kong nasa bulsa lamang ng aking dalang bag. Nang sa wakas ay makarating na ako sa tapat ng pinto, ay ipinasok ko na ang susi. At akmang bubuksan nang mapansin kong hindi pala ito nakasara. Kunot ang noo ko. Alam ko nagmamadali ako kanina pero wala naman akong naalalang nakalimutan kong isara ang pinto. Bago pa man ako tuluyang sakupi ng kaba, ay mabilis ko nang itinulak ang pinto at kaagad na pumasok. Bukas ang ilaw, kaya paniguradong may taong pumasok dito. Nandito ba si nanay? Nay? I called. I received no answer. Pero maya-maya ay may narinig akong mga hakbang ng sapatos na nagagaling sa kusina. At mukhang paparating dito. Palihim akong napasinghap ng maaninag kong lalaking papalabas ng kusina. Habang bitbit ang isang itim na coat. Look who's here. Anong ginagawa niya rito? Don't tell me he is planning something. Bakit? Ipapasira ba niya tong unit ko? What are you doing here? Madiin kong bigkas. Nakita kong nagtaas ito ng paningin at humulma ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Althea, nandito ka na pala. Mas lalo lamang tumalim ang tingin ko rito dahil sa kanyang sinabi. Teka nga, why is he acting like the owner of dummy unit? Bakit parang sobrang komportable siyang sabihin ng mga katagang yon? Wala na ba talaga siyang hiya sa katawan? Anong ginagawa mo rito? I repeated the question but this time I loudened my voice. Pero sa gulat ko ay ngumisi lang ito at nagpatuloy ulit sa paglalakad patungo sa direksyon ko. Kararating ko lang talaga. Ayaw kasi akong pauwiin ng mga anak natin. Kaya hinayaan na lang ako ni nanay na tumuloy muna sa bahay niyo pansamantala. Papasok na nga sana ako sa kumpanya ngayon pero naalala ko yung coat kong naiwan ko pala dito kahapon. Good thing nanay gave me a spare key. Pagpapaliwanag niya. Hinayaan na naman siya ni nanay. Buisit. Paano nila natiis ang presensya ng bastardong ito buong magdamag? Huwag nilang sabihing pinapatawad na nila ang lalaking ito na siyang dahilan ng pagkasira ko. I didn't talk, trying to remember where the hell he got that coat. You left your coat? I emotionlessly asked. Yes, sinabit ko kasi ito rito sa sopa kahapon. Pairap kong inilihis ang mga mata ko rito. Shit lang, parte na naman ba ito ng kalokohan niya? Ako ba ang uutuhin niya? Paanong naiwan niya kung hindi ko naman nakita? Was the coat invisible not until the owner holds it? I have a sigh. Now that you already got your coat, you may now leave. You left your car here, kaya susunduin sana kita sa pinagtatrabahuhan mo. Pero nakita kitang sinundo ng lalaking palagi mong kasama. Kaya umuna na lang ako rito. I don't care, okay? Wala akong oras para makinig sa kwento mo. Inis kong kinamot ang noo ko bago nagpatuloy. Pwede ba? Umalis ka na. I continued. Was that the James whom the twins kept on mentioning? And the one who called you yesterday? I glared at him. Anong pakialam niya? Yes, now that I already answered you, please leave. I forced myself not to shout. Shit talaga. Pasalamat talaga siya dahil may natitira pa akong respeto para sa kanya, sa kabila ng kahayupan niya. Is he your boyfriend? With full of confidence, I stared at him. Anong gusto niyang iparating? Wala akong oras para dyan. Mahinang saad ko pagkatapos ay tinalikuran na siya upang sana ay ilagay ang bag ko sa sopa nang magsalita ulit ito. Is he courting you?
Gusto kong matawa ng pagak. Why is he asking me that kind of question? Nilampasan ko lang ito at patapon na inilagay ang bag ko sa upuan. Bakit malapit ang loob ng mga anak ko sa kanya? He added. Pero sa pangalawang pagkakataon hindi ko ito sinagot. Tahimik akong umupo sa sopa at hinubad ang suot kong sapatos. Tell me, Althea, may plano ka bang ipakilala siya bilang ama nila habang wala ako? Napatigil ako sa ginagawa ng sabihin niya yon. Kapag ba hindi ko kinapalan ng pagmumukha kong humarap at magmakaawa kay nanay na makasama ang mga anak ko, hahayaan mo ba siyang ligawan ka? Madiin kong ipinikit ang mga mata ko. Ano bang pinagsasabi niya? I do not want to waste my time with that shits. Hindi ko kailangan ng lalaking tatayo bilang ama ng mga anak ko. Heto na naman ba kami? Magsisigawan ulit? Tumayo ako galing sa kinauupuan ko at matapang itong hinarap. Sadness was visible in his eyes, but that doesn't affect me at all. I'm no longer the damned woman he used to know. How could you say that? Unang-una, hindi ko kailangan ng lalaking tatayong bilang ama ng mga anak ko. Hindi ako ganun kadesperada kung yan ang iniisip mo. Pangalawa, wala akong oras para sa mga kalokohang pinagsasabi mo. Kaya kong buhayin ang mga anak ko without anyone's help, including you. Kalmado ngunit may halong diing wika ko. That made him speechless. I guess I already answered all his questions. Ngayon pwede na ba siyang umalis at nang makahinga na ako? Papaalisin ko na sana siya, ngunit bigla kong naalala ang mga kagaguhang pinagagawa niya kanina, dahilan upang muntik na akong mapahiya. If I know, ginawa niya lang yun para ipahiya ako sa publiko. Isa pa, ganoon ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? At talagang sinusubukan mo kong ipahiya sa publiko? Doon lamang siya nagbalik sa realidad at kumunot ang kanyang noo. No, ni minsan hindi ako galit sa'yo, Althea. Hindi kita pinahiya. He denied. Then delete your fucking post. Bulyaw ko. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Watch your mouth. You're accusing again. Wala ka sa lugar para utusan ako. Hindi kita magulang. Pero imbis na mainsulto sa sinabi ko ay ngumisi lang ito. But I'm your husband. Hindi ako nagpa-apekto sa sinabi nito. Husband? Asawa? May asawa bang inaakusahan ng asawa niya? May asawa bang hahayaang lumuhod ang asawa niya para lang magmakaawa na huwag iwan? May asawa bang hahayaang maghingalo at mag-agaw buhay ang asawa niya? So what? Asawa lang kita sa papel. Wala ka pa rin karapatang pigilan ako sa kung anong gusto kong sabihin. I raised a brow. Mas lalo lamang lumawak ang ngisi nito. Damn, I really missed you. What the fuck? Shut up and just delete your post. Now get the hell out of here or else I will call the security. I was warned. Why would I? It's our family picture. Family picture? Are we family? Family picture? Para napahiya ako? Para sirain ang pangalan ko? Hindi. Wala akong intensyon na mapahiya ka, Althea. Seryosong saad nito. Inis akong ngumisi. Talaga? Maniniwala na ba ako sa sinabi mong yan? He didn't talk. He looked offended by my words. Para bang hindi niya inaasahan ang mga salita kong yon. Well, surprise. Akala niya madadala niya ako sa mga paganyan niya. Fucking no. Now that you already got your coat, you may now leave. I still have something important to do rather than arguing with you. Kung kailan tumalikod na ako, doon lang din siya nagsalita. Alright, don't forget to rest. Naghanda ako ng pagkain mo. Nasa kusina. Make sure to eat all of them. Bye. Hindi ko na ito pinansin at dire-diretsyong naglalakad papaalis sa sala. Pumasok na ako sa kwarto upang maghugas ng katawan at nang makapagbihis na rin. Shit! I suddenly want a cold shower. Gusto kong palamigin ang ulo ko dahil pakiramdam ko ay sasabog na ito. Narito si Marvin upang ihayag ang update sa bagyo. Saglit akong humugot ng hininga bago nagpatuloy. Marvin, anong balita tungkol sa bagyong Lirpa? At kailan ba natin yan posibleng maramdaman? Yes, Althea. I heard him answered. Nakatayo ito sa kabilang sulok nitong studio samantalang nasa likuran nitong kulay berdeng likuran. Chroma key is very useful for weather forecasting. Sa ganoon kasing paraan ay mas mapopoint out niya ang mga lugar at nang mas maintindihan ng mga tagapanood. Ngayon ay nasa 1,110 silang ang bahagi ng BCE yung lokasyon ng bagyo. At sa ngayon, Althea ay hindi pa siya direktang nakaapekto sa bansa.
Pero inaasahang maglalandfall itong si Bagyong Lear pa sa darating na Sabado at Linggo. Sa makikita nyo itong outer rain bands, bahagya itong humakbang paatras upang ituro ang sinasabi. Makakaapekto na yan sa silangang bahagi ng bansa. Ngayon dito sa Kamaynilaan naman, inaasahang nakararanas tayo ng kalakasan ng pagbagsak ng ulan mamayang 6:00 ng hapon. Kaya kinakailangan na ang pagbabaon ng payong sa tuwing may lakad kayo. Dadapo naman tayo sa Visayas. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Paminsan-minsan akong tumatango habang pinapakinggan ang pinagsasabi ni Marvin sa gilid. Kaya palang lakas na ng ulan kahapon ng 3:00. Kanina namang umagay sobrang lamig dahil sa lakas ng parehong ulan at hangin. Lalo na't maaga akong umalis para pumasok sa trabaho. Mabuti na lang talaga't nakauwi ng mga anak ko pabalik sa probinsya noong linggo. It has been 3 days since that guy intentionally visited my condo unit. And he used this coat as an excuse. After that, he seriously didn't stop bugging me. He keeps on texting me with some useless stuff like good morning, how's my day, take care. I just unblocked his number because my kids used to call me using his phone. Sinabi rin sa akin ni nanay na minsan na lamang siya nakakapagpa-load, kaya wala na talaga akong ibang magagawa kundi i-unblock siya, kahit labag yun sa loob ko. Balik sa inyo dyan, Althea. Nagbalik lamang ako sa realidad nang marinig kong binanggit ni Marvin ang aking pangalan. Maraming salamat, Marvin, I replied. Afterwards, Liam started talking. We're now talking mostly about the coming typhoon. The typhoon isn't classified as a super typhoon by Pag-asa yet, but it remains to be a strong tropical cyclone with a vast diameter of 880 kilometers. And that we have to focus more on it for the sake of the people who are waiting for an update about the typhoon. Katulad ng nakasanayan natapos ang programa ng 10 o'clock AM, bumalik na ako sa opisina at naabutan ng iba ko pang mga kasamahan doon na nag-uusap. Araw ng Huwebes na ngayon. Bukas makalawa ay Sabado na naman, kaya 8:00 na naman ng gabi ako makakauwi. Sakto namang sa araw na yun ay aasahan ang paglandfall ng bagyo. Kaya mukhang kailangan ko nang magpalakas ng katawan at ihanda ang sarili kong sumulong sa malakas na ulan para lang sa coverage ko. Kasalukuyan akong nakaharap sa computer ko habang nagsasaliksik ng mga artikulo tungkol sa iba pang mga issue ngayon. Masyado pa kasing malakas ang ulan sa labas kaya mananatili muna ako rito hanggang sa tumila na. I only brought a raincoat with me. Hindi ko naman kasi nakahiligan ng pagdadala ng payong simula pa noon. Kadalasan kasi ay naiiwan ko ito. Habang tutok ang atensyon ko sa pagbabasa ng artikulo sa computer, ay bigla kong naramdaman ng pag-vibrate ng cellphone kong nasa tabi lamang ng computer mouse. Inabot ko kaagad ito at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nang mabasa ko ang pangalan ni nanay doon ay mabilis kong pinindot ang answer button. Pagkatapos ay itinapat yun sa aking tenga. Hello, Nay? Nakangiting bungad ko. Nak! Hindi ko maiwasang madismaya. Akala ko pa naman ay nanghingi na naman ng 5 minutong kambal sa kanilang lola upang matawagan at batiin ako katulad ng nakasanayan. Nay, napatawag po kayo. Tanong ko na lamang. Ah, Nak, itatanong ko lang sana kung anong nangyari sa TV natin. May nakalagay kasing technical problem eh. Nanunood kami ng balita mo kanina. Biglang naputol eh. Saad ni nanay. Napakunot ang noo ko lalo na nang makarinig ako ng kulog sa kabilang linya. Nay, kumukulog po oh. Hindi po kayo po pwedeng manood ng TV. Mas maiging sa radyo na lang muna po kayo makinig ng balita. Ani ko, naku naman tong si nanay oh. Gusto naming marinig ang balita galing sa'yo, Nak. Sayang lang at hindi naman natapos. Nakabukas din naman ang radyo sa kwarto namin ng tatay mo. Sagot nito. Pinatay niyo po ba ang TV, Nay? Oo, kahit sa ang channel naman ilipat, ganoon pa rin naman. Pinindot kong loudspeaker. Bago ko ito inilagay pabalik sa mesa. Hintayin niyo na lang pong humina ang ulan, Nay. Babalik po yan sa dati. Hihina po kasi talaga ang signal satellite kapag malakas ang ulan, Nay. Pagpapaliwanag ko dito. Ganun ba? Sige, Nak, salamat. Pasensya na sa abala ha. Akala kasi talaga namin ng tatay mo sira na itong telebisyon natin. Bahagya akong natawa sa sinabi ni nanay. Hindi po, Nay, matibay ho yan. Natatawang saad ko. Nga po pala, Nay, saan po ba sina Maris at Rafael? Kayo lang po bang nandyan ni tatay? Tanong ko. Tulog na pala, Nak, wala kasing pasok ngayon. Dahil sa lakas ng ulan, saka hindi ba may bagyong paparating?